Amen. Praise God. Tayo po ay magsitayo at simulan na po natin ang ating pong gawain sa umagang ito. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, nagpapasalamat po kami sa magandang panahon, Panginoon, ay pong pinagkaloob sa amin. Salamat, Lord God, sa katagumpayan ng gawain po. Samahan niyo po kami, Panginoon, simula sa umpisa hanggang sa matapos po ang maghapong ito, Panginoon. Pagpalain niyo nawa, Lord God, ang Word of God, maging ang lahat, Panginoon, ang Daughter Church, ay inyo pong pagpalain, Panginoon, ang lahat ng mga salita ng Diyos na kanila pong mapapakinggan. At maging dito rin po sa amin, Panginoon, sa TR Caloocan, pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa na nakadalo at maging sa mga online, Panginoon, nawa po na pagpalain niyo po ang bawat isa, naway maranasan ng bawat isa ang kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At nawa po dumalo yung pagpapalang yan sa bawat isa sa amin, Lord. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang bumaghapon ito, Panginoon. Nawa, Lord, na samahan niyo po kami, pangunahan niyo po kami. At nawa po ang aming mga puso ay gawin niyo pong matabang lupa, pagtamnan ng niyo pong mga salita sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise the Lord! Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay na napakabuti ng Diyos. Amen? Sumigaw nga po ng hallelujah ang lahat ng anak ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sabi po sa mga awit 136, 1 and 2. Ayan, 36 verse 1. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Dakila at ang Diyos po ay puno ng himala. Amen po ba? Ang Diyos po kahit kailan, hindi niya tayo pinabayaan. Amen? Yung kabutihan ng Diyos naranasan natin sa buong linggong ito. Tama po ba? Amen. Ayan, kaya marapat lang na ang araw na ito, ang oras na ito, punuin natin ng pagpupuri at pagsamba sa kabutihan ng nag-iisang Diyos sa ating buhay. Hallelujah! Amen! Yes, Lord God, sa iyo ang pagpuri at pagsamba ang aming Diyos. Sa lahat ng oras, dakilang iyong magagawa, ikaw ang pag-asa, nagkagalak
sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Dahil sadyang napakabuti mo. Sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, hindi ka nagkulang sa amin. Hindi ka nagbago, Panginoon. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka. Alam niyo po, sa buong isang linggo, alam ko, pinatunayan ng Panginoon kung gaano siya kabuti sa ating buhay. Sa isang buong linggong ito, hindi niya tayo pinagkulang. Lahat ng dinadalangin natin sa Diyos, tapat siya na tumutugon. Ang kailangan lang ng Diyos sa atin, yung puso natin. Maging mapagpakumbaba tayo. Aminin natin na sa Diyos lahat ng gagaling anumang meron tayo. Maging ang lakas na meron tayo ngayon. Sa Kanya ito nagbula. Wala tayong may pagmamalaki. Pero meron tayong may babalik sa Panginoon. Ang ating pasasalamat. Ang ating pagluwalhati sa Kanya. Dahil sadyang ang Diyos ay napakabuti. Kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Salamat. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, Lord God. Sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras. Salamat, Panginoon. Sa bawat araw. Kay laging tapat sa amin, Lord God. Kay laging tapat Ang iyong pagmamahal ay hindi nagmamaling. Ang iyong kawa ay magpawalang Minsan pa, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Pinupuri, Sinasamba ka namin na sinasamba kita. O dakilang Diyos ng aming buhay. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay Minsan pa, uwitan natin ang Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon Jesus. Jesus. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal.
Salamat sa matagumpay na buhay ng mga kapatiran, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ang tunay. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Dakilaan mo. Yes, Lord. Dakila kang tunay, Panginoon. Sa iyo ang aming pasasalamat at pagluwalhati. Karangalan sa nag-iisa at natatanging Diyos. Amen. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Praise you, Father God. Hallelujah. You are our risen God, our risen King, our Jesus Christ. Hallelujah. And He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Shine Diyos, at shine Diyos, shine na buhay na muli, at shine Diyos. Tuhod ay luluhod, labi magsasabi na si Jesus ay Diyos. Amen. Hallelujah. Amen! Ayan, sige po, tayo po ay panumandaling mananalangin, dudulog sa atin pong Diyos na buhay sa umagang ito. Panginoon, marami pong salamat. Dinako mo muli kami, Panginoon, upang Ikaw ay mapapurihan, mapasalamatan sa amin pong buhay. Marami pong salamat sa araw na ito, Panginoon. Pinagkaloob mo ang magandang araw, O Diyos, upang Ikaw ay mapaluguran, Panginoon, ng iyong mga anak. Salamat, O Diyos, sa apat na sulok ng panambaang ito. Patuloy kang makilala, maitaas sa lugar na ito, Panginoon. Sa lahat ng inaabot ng tinig na ito, Panginoon. Masumpungan nila, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagpapala, ang iyong karangalan, Panginoon. Sa kanila pong buhay, masaksihan nila, Panginoon, kung paano ikaw ay kumikilos at kumikilos ng higit pa, Lord God, sa kanila pong iniisip, sa amin pong iniisip, O Diyos, sa amin pong inaasahan. Ikaw ang Diyos, ikaw ang nag-iisang Diyos. Karapat dapat kang maitaas sa lugar na ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa pagkilos ng Santong Espiritu sa amin pong kalagitnaan. Patuloy po naming kinikilala, O Diyos, ang iyong pagkilos sa umagang ito sa amin pong buhay. Purihin ka. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong pong abang lingkod na ito upang maihayag, Lord God, ang iyong mensahe sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo pong lahat. Huwag po nating tipirin ang ating pong pagpalakpak sa ating pong Diyos. Amen. Praise God. Praise you, Jesus. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo na. Ayan. Amen. Amen. Ayan. Samahan niyo po ako sa awit. Wow. Sa awit. Awit, actually, palagi natin tong
Palagi natin itong sinasambit sa atin pong prayer vigil na itong awit na ito. Hayaan niyo pong atin pong pagbulay-bulayan sa umagang ito ang mensahe po ng atin pong Panginoon. Amen. Awit chapter 91 verses 1 and 2. Yan, sabi kasi dito, siyang tumatahan, ayan, siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan ay makakapagsabi kay Yahweh, muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Yan po ang makapangyarihang salita ng Diyos. Wow! Grabe. Pag sinabi pong muugkat kanlungan, ikaw ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Pag sinabing muog at tanggulan, grabe yun. Kanlungan. At natatanging sa Diyos lamang po yan. Sabi nga po sa English, He that dwelleth in the secret place of the Most High abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Ang atin pong topic sa umagang ito, ang paksa po natin, God is my refuge. Grabe. Ang Diyos po ang atin pong kanlungan. Amen? Palakpakan nga po natin ang atin pong Diyos. Wala nang ibang kanlungan maliban sa Diyos kung saan ikaw ay ligtas. Pero alam niyo po ba, isa to sa dumaan sa newsfeed ko sa kanilang anniversary. Sa anniversary. At kabataan po kasi ito eh. Siyempre may kinalaman sa pag-anniversary, di ba? 2 years anniversary na sila. No? Sabi niya, you are still my safe place. And my favorite person. Ganun ba? Safe place na ba? Safe ka na ba talaga sa Kanya? Pag mga ganitong mga naririnig mo sa kabataan, yung mga magulang natatakot. Nakakatakot talaga. No? Saan ba mas ligtas? Hello? Sa tahanan o sa boyfriend? Ha? Saan ba mas ligtas? Sa tahanan natin sa Panginoon, kay Lord, siyempre. No? Kung makikilala mo lang yung Diyos, higit yung seguridad na merong ibinibigay ang Diyos. Security. Grabe. Grabe po yung ating pong Panginoon. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Yung atin pong Diyos ay makapangyarihan sa lahat. He is the sovereign God. Wala nang ibang ligtas na lugar, kundi ang nasa atin pong Panginoon. Secure ka. Protected ka. Kaya ang mababasa natin po mamaya. Ano po? Yung mga binibigkas natin sa prayer vigil. Actually, ito pong mga talatang ito ay
Jewish in nature. Sa mga Hudyo. Sino pong mga Hudyo dito? Wala, kahit dugo. Kahit nabahiran lang ng dugo, wala eh. Ha? Mga proselyte Jews, wala rin. Di ba? Mga mistisong Hudyo. Pero pinaging mistiso eh. Ano eh, kaya, ay, di ba? Kaya naman mula-mula yan kasi, ay, mistiso. Sabi ng mga scholars, they believe that this Psalm 91 or yung awit 91, especially since Psalm 90 is attributed for Moses. If so, it like reflects the wilderness journey of Israel from 1446 to 1406 BC, before Christ. Grabe, no? When the people face plagues. Naalala niyo po ba yung mga pinagdaanan ng mga Israelita? Yung mga plagues. Enemy attacks. Yung inaatake sila ng mga kaaway nila. Hinahabol sila sa disyerto hanggang sa makatawid sila sa Jordan River. Jordan River? Red Sea. Red Sea. Ha? Sa Red Sea. Ano? At nagkaroon ng spiritual testing doon. Imbis na 40 days lang nilang lalakbayin, naging 40 years. Dahil sa kanilang pagrereklamo. Ha? Pag-reclams ka ng reclams. Lalong tumatagal. Pero, in the view of, they suggest also, it is from David. Kung kay David naman, if he is the author of this Psalm 91, given the Psalm, this theme of warfare, refuge, and divine protection commonly in David's life. Common na yun kay David. Kaya nga niya nasasabi, God is my refuge. Doon sa chapter 46, verses 1 to the following verses. Sabi doon, chapter 46, ng Psalm, awit. Wala pa. Ayun. Ayun na. Ang Diyos, si David ito. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Tama po ba? Wala ka namang ibang tatakbuhan na eh. Kapag ikaw na lang mag-isa, kailan nangyayari yung ikaw na lang mag-isa? Kahit nandiyan yung iyong pamilya, mag-isa ka pa rin lumalaban. Kailan yon? Kahit nandiyan na yung pamilya mo, kasama mo yung pamilya mo, pero mag-isa kang lumalaban. Kailan yon? Kapag nag-aagaw buhay ka na. Nilalaban mo. Nasa banig ka ng sakit karamdaman. Nandiyan yung pamilya mo, walang magawa. Wala kang ibang aasahan at tatawagin kundi ang Diyos na makapangyarihan. Amen? Kahit yung pamilya mo walang magagawa, kahit katabi mo pa sila. Kaya nga sasabihin ng doktor, ipagpasa Diyos na lang natin. Na lang. Hindi po lang. Dahil kung meron kang pananampalataya, hindi yun lang.
hindi ganun lang yung kayang gawin ng Diyos. Kaya kang ibangon sa banig ng karamdaman. Kaya kang iahon ng Diyos sa iyong kadustaan. Sa putik na iyong kinasasadlakan, kagaya ni David. Sabi niya, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan. Nung hinahabol siya, ng mga kaaway, nagtatago siya. Sa kabila ng maraming problema, nasusumpungan pa rin niya yung Diyos sa kanlungan ng atin pong Panginoon. Hindi naman madali yung problema eh. Hinaharap yun ng mag-isa. Kailangan meron kang lakas. Hindi mo lakas. Hindi mo sariling lakas. Lakas na nagbubuhat sa Diyos. Amen? Kasi kung sarili lang nating lakas, hindi natin kaya. Kagaya nung in-example ko doon sa DDD, sa DDD. Yung ama, hinahayaan lang tayo. Yung ating Diyos Ama, hinahayaan lang tayong gamitin natin yung sarili nating lakas. Pero actually, yung totoo, pwede namang pagsabayin yon. Hindi ka lang humihingi ng tulong. Amen? Hindi lang kasi tayo humihingi ng tulong. Kinakaya natin. Kasi kaya mo pa. Sa Diyos, kapag tayo ay nasa Diyos, kung kilala natin yung Diyos, higit yung kayang gawin ng Diyos, hindi yun lang. Minimenos-menos lang natin. Sa Diyos na lang natin, ipagpasa Diyos na lang natin. Kasi yung Diyos, yung tanging merong magagawa, umaamin naman yung mga doktor eh. Hindi nila kayang magpagaling. Aminado naman talaga sila. Kasi ang nagpapagaling talaga, Diyos ang nagpapagaling. Diyos na meron tayo. Yan. Palakpakan po natin yung atin pong Panginoon. Sabi niya diyan, siyang tumatahan, binabantayan ko yung oras eh. Siyang tumatahan sa lilim ng nadako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa lahat, hindi sa maliliit lang na bagay. Sa lahat. He is the sovereign God. Amen? Bagamat ito po ay Jewish in nature, itong Psalms, dalhin po natin, sabi doon sa Galatians chapter 3 verse 7. Galatians chapter 3 verse 7. Galatia. Kung wala siya dito, Galatia. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang mga tunay na anak ni Abraham. Ayan. Nananalig ka ba? Mayroon ka bang pananampalataya? Kung meron tayong pananampalataya, we are descendants of Abraham. Kabilang tayo, no? Kabilang na ngayon tayo sa pangako ng Diyos. Amen? Ayan, kaya nga po, Jewish in nature yung atin pong pinag-uusapan. Pag Old Testament, tandaan natin, hindi yun dapat alam natin kung kanino pinatutungkulan yung salita ng Diyos. Sa atin ba?
Sa mga Hudyo yun eh. Andoon ba tayo? Hindi, wala. So sa Jewish, pinatutungkulan yung salitang ito. Pero dahil tayo ay mga descendants of Abraham, meron na tayong kaugnayan ngayon sa mga salitang ito. Amen? Yung pagpapalang, kung merong pagpapalang nakalaan sa mga bayan ng Diyos, ganun din yung mga nananampalataya kay Kristo. Yan. Kaya nga tayo mananampalataya eh. Kasi nananampalataya tayo. Hindi ka pwedeng sabihin mananampalataya kung hindi ka nananampalataya. Hindi ka descendants kung hindi ka nananampalataya. Hindi descendants of the Son kasi series yun eh. Amen? Ayan, balik po tayo sa Psalms chapter 91. Verse 2, sabi po diyan, ay makapagsasabi kay Yahweh, makapangyarihan, muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Amen? Ang Diyos ang marapat nating pinagkakatiwalaan, especially mga kabataan. Masaya lang ngayon. Ngayon lang. Pero kapag dumating na yung panahon na yung pagpapamilya, sabi nila, anong tawag doon? Lalagay ka sa tahimik. Hindi tahimik. Hindi yung tahimik. Maniwala ka. Walang tahimik doon. Magulo. Magulo yung pinipili mo. Lalo nang magiging magulo kung hindi mo kapanalig o kaparehong mananampalataya. Magulo yung pipiliin mo. Pero dito po, mas piliin natin yung safe. Sa kabataan kasi, kapag kasama mo ngayon, safe ka. Sa Diyos, ligtas ka. Merong kasiguraduhan. Secure ka. May protection ka sa Diyos. Pinoproteksyonan ng isang ama, ng isang magulang, yung kanyang sariling anak. Hindi anak ng iba. Amen? Normal yun eh. Ang poproteksyonan mo, yung sarili mong anak. Kung tayo ay mga anak ng Diyos, yung Diyos yung ating Ama. Amen? At yung proteksyon, yung seguridad ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos, yung kanyang malabay na pakpak, sabi doon, mamaya, ay naroon. Yung kanyang proteksyon sa kanyang mga anak. And verse 3, sabi diyan, sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding salot, ay di ka magdaranas. So, ibig sabihin, yung mga bagay na yan, maaring ang pinatutungkulan dyan ay yung salot na dinanas ng mga Israelita. Sa panahon natin ngayon, meron tayong mga kanya-kanyang mukha ng problemang kinasasadlakan. Hindi naman pare-pareho. May iba-iba tayong laban na kinakaharap. Laban mo yan sa pananampalataya. Tama? May kanya-kanya tayong laban sa buhay. Pero tandaan natin, sabi diyan, kung lagi nating pinangahawakan itong Psalm 91, sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas. Anumang uri ng panganib yun, actually yung bagay na yan naranasan ko nung panahon ng COVID.
Nandiyan dyan yung pamilya. Hindi nila alam na yung lahat ng sintomas, kasi nagbabasa ako ng panahon na yun eh. Yung sintomas na ikaw ay na-COVID, meron ako. Kinikipit balikat ko yon. Ayokong sabihin sa kanila. Pero yung si Mrs. nga, sabi ko sa kanya, pinapadala niya na ako sa ospital. Sabi ko, kung dadalhin mo ako sa ospital, hindi na tayo magkikita. Yun naman talaga yung totoo ron. Aalagaan ka? Hindi ka aalagaan. Kailangan makapag-produce ka ng anong tawag doon? Antibodies. Yan, yung katawan mo, kailangan magkaroon ng antibodies. Lalaban, kailangan lumaban yung katawan mo. Pag hindi lumaban, hindi na kayo magkikita. Ganon. Hindi ka rin naalagaan doon. Hindi mo makikita yung mga mahal mo sa buhay. Talagang yung panahon na yon, grabe. Yung napakahirap matulog, pumaling sa kanan, kaliwa. Hindi ka pwedeng makahiga ng normal na higa kasi hirap ka sa paghinga, masakit yung dibdib mo, yung likod, yung buong katawan mo. Parang barado yung labasan ng hangin. Parang meron kang matinding sakit ng ulo. Parang may vertigo ka, ganon. Masakit yung lahat. Yung kasukasuan mo, feeling mo talagang trangkaso talaga na. Pero napakatindi. Yung panahon na yon, wala ka namang ibang tatawagin, kundi yung Diyos na makapangyarihan. Kung nananampalataya ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung merong plano, merong purpose yung Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung kaya nandirito po ako ngayon, nakatayo sa inyong harapan, nagpapatotoo sa bagay na ginawa ng atin pong Panginoon. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas para gamitin ka magpatotoo sa iba. Amen? At kahit anumang matinding salot, di ka magdaranas. Sinabi ba ng Diyos na hindi mo na daranasin yan? Yun ba talaga yung connotation na yon? Sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Anong sabi doon? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Ibig sabihin, lahat ng tao naranasan na yon. At hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, sabi diyan, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas. Kaninong lakas yon? Sa Diyos. Sasamahan ka ng Diyos. Yung kanyang lakas, ibibigay sa'yo. Mapagtagumpayan mo lang lahat ng mga pagsubok na iyong pinagdadaanan. Yung pagsama ng Diyos, grabe. Ganon sumama yung atin pong Panginoon. Sabi diyan, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga yon. Lakas ng Diyos yun. What does it mean to call God as our refuge?
Yan, balik tayo sa Psalm 91. Konti na lang oras natin. Sabi doon, ano ba ibig sabihin ng refuge? God is my refuge. Meaning, God serves as a safe place, a source of strength, and steadfast helper in times of trouble. Kaya nga ganun si David. Tumataka siya kay Saul kasi pilit siyang tinatarget upang patayin. And during that time, hindi pa siya nakaupo sa trono. Inanoint pa lang siya. Amen? And dahil doon, he seeks for God's refuge. Yung kanlungan ng ating pong Diyos. Amen. Safe place, a source of strength, an ever-present helper, a source of trust, freedom from fear. That is our refuge to our God. Ayan. Sabi dito, sa atin pong pinag-aaralan, refuge defined as God, who God is to us. Sino ba yung Diyos sa atin ngayon? Ayan. Sino ba yung Diyos na kinikilala natin? Ipinakikilala ng Diyos yung kanyang anak, di ba si Jesus Christ? Ngayon, ipinakikilala ng Diyos yung kanyang kapangyarihan sa atin, yung kanyang kayang gawin. Amen? Sabi doon sa atin pong binabasa, yung kanyang kapangyarihan na kaya niyang bigyan ng seguridad. Sabi doon sa verse 4, lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalinga ay palagi kang ang nakatitiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Ganyan po yung atin pong Diyos. Ipinakikilala niya yung kanyang sarili, lalo't higit sa kanyang mga salita. Amen? Sabi diyan, lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. At sa kalinga niya ay palagi kang ang nakatitiyak. Iingatan ka niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Ganyan katapat yung atin pong Diyos. Hindi nagpapabaya. Yung proteksyon, ipinagkakaloob sa kanyang mga anak. Amen? And sabi dito, sa verse 3 to 8, yan, the refuge experienced God's protection in action. The refuge experience God's protection in action. Yan yung protection ng Diyos na ipinagkakaloob niya sa bawat isang mananampalataya. Amen? Verse 5 hanggang 8. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob ng mga kaaway. Gabi na binabantayan ka pa rin ng Diyos. Tulog ka na, ganun ka pinoprotektahan ng Diyos. 24/7. 365 a year. Yung proteksyon ng Diyos sa'yo. Sa atin. Grabe yung proteksyon. Di ba? Hindi kayang gawin ng boyfriend yon.
Hello? Hindi talaga kaya. Nisa, ano pa mang darating na salot? Pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot sa araw man dumating. Verse 7. Kaya't kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. And verse 8, grabe no? May mabuwal man dyan na mga patay kahit 10,000. Hindi ka matatakot pagkat yung tiwala mo ay nasa Diyos. Ika'y magmamasid at sa panonood, mapapatunayan iyong makikita taong masamay pinarurusan. Hindi naman nakakatuwa yun. Pero ganun ka iniingatan ng Diyos. Hindi niya hahayaan yung mga sumasampalataya sa Kanya ay mapahamak. Kaya nga isang hamon ito sa atin, tayong mga nakikinig ng salita ng Diyos. Bakit hindi mo pagkatiwalaan yung Diyos? Bakit hindi mo ipagkatiwala ngayon sa Diyos? Sinasarili natin, kinakaya kasi natin. Kasi kaya pa. Kaya pa naman. Pag wala ka nang magagawa, saka ka lang susuko. At ipagpapasa Diyos mo na lang. Amen? At hindi ganyan yung mga mananampalataya. Sa una pa lang, plano pa lang, ipinagkakatiwala na niya ang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Palakpakan po natin yung atin pong Panginoon. Amen. Another thing, the refuge activated with faith and intimacy with God. Sa verse 9 to 13, basahin po natin. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y ang kataas-taasan. Pinipili nating mag-iingat yung Diyos sa atin, hindi yung boyfriend. Palaging boyfriend, no? Kasi nabasa ko nga kasi to. Grabe naman, sabi ko grabe naman. Ganun na ba talaga? Ipinagkatiwala niya na ang lahat sa kanyang boyfriend. Sa kanyang pinakamamahal. Hay! Ganyan pagmamahal ng mga kabataan. Di mo aabuting ikay mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Verse 11. Sa kanyang mga anghel, wow, grabe yan. Sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin. Kaya nga, ito rin po ay tinatawag ding Messianic Psalm. Naalala niyo po ba yan? Sa kanyang mga anghel, itatagubilin niya saan mang dako maparoon, tiyak kang iingatan. Sabi diyan. Naalala niyo po ba yan? Na nangyari kay Jesus Christ. Sa Matthew chapter 4, verse 6. Sige, buksan po natin. Matthew chapter 4, verse 6. Sinabi nito sa kanya, sino yung nagsabi? Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sinong kausap dito ni Jesus? Si Satanas. No?
Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikay itatagubilin at sa kanyang mga kamay, ikay aalalayan ng sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Grabe. Kaya maging tayong mga anak ng Diyos, mag-iingat din tayo dahil si Satanas gumagamit din ng Bible verse. Ha? Hello? Baka mas marunong pang gumamit ng Bible verse si Satanas kaysa sa atin. Pero ito yung lamang natin doon. Kahit na magaling siya. Hindi man tayo magaling, meron tayong Diyos na higit na makapangyarihan kaysa sa Kanya. Amen. Sige po, palakpakan po natin yung ating pong Panginoon. And that is also a messianic psalm na dahil kinote ito ni Satan to test Jesus Christ in the wilderness. And verse 12 na ba yun? Sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan ng sa mga bato paamoy, hindi masasaktan. Di ba? O diyan natin maaalala. No? Yan yung kinakote ni Satan. So, yung Old Testament, that is for Jewish in nature. Sa bayan ng Diyos. Kaya nga lahat nung anak ng Diyos, yung bayan ng Diyos, iniingatan ng Diyos. Nasubaybayan natin yon sa Exodus. Di ba? Kung naaalala ninyo. No? Talagang merong pillar of clouds. Grabe kapag sobrang tindi ng init. Grabe yung ulap. Naglalakad sila sa disyerto pa. Enjoy na enjoy sila na naglalakad sa disyerto. Nakaabot nga silang 40 years. Wala makakatagal doon kung 40 days pa nga lang, naglalakad ka doon, malamang ano ka na, tuyong-tuyo ka na. Kung wala yung ulap. Hello? Ganon. Bilad na bilad ka. Ini-imagine ko pa lang eh. Isa kang kalansay na naglalakad na. Wala na. Ganun lang. Exaggerated eh. Pero yun, kasi nga tuyo ka eh, natuyo. Kung wala yung protection ng Diyos sa'yo, sa bayan ng Diyos, sa mga Israelita, ay grabe. Mga kalansay silang naglalakad doon sa disyerto. Pero ang pinakamaganda ron, nung umalis sila sa Ehipto, yung sandalyas nila, hindi nasira, nanatiling bago. Hanggang doon, 40 years. 40 years. Grabe, di ba? Grabe. Ganon. Sige po, palakpakan po natin yung ating nakakamanghalang kasi sobra yung ginagawa ng Diyos. God is our refuge. Ayan. God is our refuge, activated with faith and intimacy with God. Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6, Hebrews 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya. Hindi nalulugod yung Diyos sa taong walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang merong Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Amen? Kaya kung tayo naghahanap, yung gantimpala, mamaya-maya po,
Meron po tayong mga gantimpala mamaya. Excited na ako dun sa gantimpala. James chapter 4, verse 8. Kaya nga tayo po ay lumapit sa Diyos. Inaanyayahan ko kayo, lumapit kayo sa Diyos. Iniimbitahan namin kayo, lumapit kayo sa Diyos. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Amen? Hindi ka kasi lumalapit sa Diyos. Ito na yung panahon, ito na yung tamang pagkakataon. Lumapit tayo sa Diyos. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Anumang panahon, anumang sitwasyon na iyong kinabibilangan, kinasasadlakan, sa panahon, sa mga oras na ito yung tamang pagkakataon, lumapit ka sa Diyos. Amen? And last, ayan, the refuge, yung kanlungan ng Diyos, the refuge rewarded. God's promises to the faithful. Kung ikaw ay tapat, di ba? Kung nananatili kang tapat sa Diyos, merong reward. Merong gantimpala yung Diyos. Sabi sa verse 14 to 16, sabay-sabay po nating basahin. Ito yung napakasarap. Sa lahat ng mga mananampalataya. Pumalakpak nga po lahat ng mga mananampalataya. Ayun. Lahat ng mananampalataya, merong gantimpala. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Palakpakan po natin yung atin pong Panginoon. Yan yung gantimpala sa lahat ng taong sasampalataya sa atin pong Diyos. Panghawakan po natin yan. Pagdiliin po natin araw at gabi. Kaya nga, yan yung ating prayer vigil. Dahil dito, sa COVID nung panahong iyon, kumilos yung Diyos. Inabot maging yung North Caloocan. Purihin ng Diyos. Palakpakan po natin yung atin pong Panginoon. Praise God. Sige po tayo pong lahat ay magsipagtayo. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Living in the refuge of God in Psalm 91 is our declaration of trust and intimacy to our God. God is not just a distant protector. Hindi, bagamat alam natin gaano man kalayo yung langit at yung lupa, yung proteksyon ng Diyos, sinlapit ng iyong panalangin. Amen? God is not just a distant protector. He is our personal refuge. Siya ang ating kanlungan. Wala tayong ibang kanlungan na hinihintay kundi ang Diyos lang. Ang Diyos na siyang atin pong tagapagligtas. Buhay, nananatiling buhay hanggang ngayon. Hindi po siya patay na sinasabi ng ilan. Ang Diyos na nanatiling buhay,
magpakailanman. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay umawit sa Diyos. Sa pangamba at suliranin, panalangin ko'y tingin. Sa pagsubok at takot, ikaw ang kakapitan ko. Ikaw ang tatawagin ko. Kupihan ko ang Panginoon, magtitiwala sa'yo, Jesus. Itago mo sa lilim ng iyong kalinga. Sa pangamba at suliranin, panalangin ko'y dinggin. Sa pagsubok at takot, ikaw ang kakapitan ko. Ikaw ang tatawagin ko. Kupihan ko ang Panginoon, magtitiwala sa'yo, Jesus. Itago mo sa lilim ng iyong kalinga. Tagapagtanggol sa bawat oras, nananatili kang tapat. Itago mo sa lilim ng iyong kalinga. Hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, sa iyong mensaheng amin pong natunghayan. Patuloy manatili, O Diyos. Lord God, ikaw ang amin pong kanlungan, ikaw ang amin pong kublihan, Panginoon. Ikaw ang lilim, ikaw ang malabay na pagpak, Panginoon, na siyang nagbibigay ng seguridad at proteksyon, Lord God, sa buhay ng bawat isa, lalo tigit sa iyong mga hinirang, sa iyong mga anak, sa bawat mananampalataya, Lord God, na nakapakinig ng magandang balita, O Diyos, mula sa simula hanggang sa kahuli-hulihang tala ng nakapakinig, Panginoon. Proteksyonan mo nga po, Panginoon. Gabayan mo po, O Diyos, sa paglakad bilang mananampalataya. O Diyos, lahat ng iyong hinirang, lahat ng kumikilala sa iyo, lahat ng sumasampalataya sa iyo, Panginoon. Sa mga oras nito, Panginoon, idinadalangin namin, idinudulog namin, Panginoon, yung mga kapatiran, Lord God, na makapanumbalik, O Diyos, sa iyo. Patuloy na ikaw, Panginoon, Lord God, tumakbo bilang kublihan, Panginoon, bilang kanlungan, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na patuloy silang manampalataya, masumpungan, Panginoon, muling manumbalik sa paglilingkod, Panginoon. Lord God, nakikita mo, Panginoon, ang puso ng bawat mangangaral, ang puso ng bawat pastor, ang puso ng bawat naglilingkod sa iyo, Panginoon. Kasabay, Lord God, ng panalangin ito, Panginoon, maisama po namin, Panginoon, yung amin pong buong sambahayan sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Kaya mo, Diyos, maranasan din nila, Panginoon, kung paano mong iniingatan, pinagpapala, O Diyos, ang iyong mga anak. Lord God, patuloy po namin pagtiwalaan ang iyong mga salita, Lord God, hanggang kami po, Lord God, lubusan mong proteksyonan, lubusan mong angkinin, Panginoon, sa kalangitan. Lord God, patuloy po namin ninanasa ng aming pong puso, Lord God, na ikaw, O Diyos, ay amin pong makapiling, Lord God, hanggang sa muli mong pagbabalik. Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila sa mga oras na ito, Panginoon. Sa iyo ang pasasalamat, papuri at pagsamba
Sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Hello. Magandang umaga po sa lahat. Pinagpala po ba tayo ng ating Panginoon sa oras? Amen. Oh, Hallelujah. lahat. Lord, sa akin yung mga sinabi ni Pastor talagang mula sa na ito, pinagkakatiwala ko talaga sa kanyang buhay ko. Lahat ng naranasan ko sa buhay ko, lahat ng pagsubok, hindi ako talagang wala sinusolo. Inahatihan ko na si Lord. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako dahil alam kong bibigyan mo ako ng kalakasan at tibay ng kalooban para sa anumang uri ng pagsubok. At saka talagang sa anumang oras, sa anumang uri ng laban, lahat ng ito ay ating pagkakabigay natin at titiwala natin sa Panginoon. Ako yung sa akin nararamdaman. Wala akong ibang pinagkakatiwalaan ko ngayon sa sakit ko nung si Lord. Sabi ko nga kay Lord, kung ano ang kalooban niya ang siyang masusunod sa buhay kong ito. Sa araw na ito, Lord, taas natin ating andog para sa Kanya. Lord, tinataas ko po sa iyo ang munting halay namin na ito, Lord. Ito ay hindi sapat sa mga binigay niyo sa aming biyaya. Hindi ito sapat para sa mga biyayang pinagkaloob mo sa araw-araw, sa aming kagalingan, sa aming mga problemang tinapos mo, Lord. Ito hindi sapat. Pero Lord, ito ay aming taus-pusong binibigay sa inyo para sa andong namin nito sa iyong tahanan na may magbigay ito ng pagbabago at gagamitin ito sa tama para sa iyong bahay, sambahan, Panginoon. Lord, tinataas ko rin po sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga tao, lalo-lalo na Lord, Cebu pa. Ang mga kapatiran namin sa Cebu, Lord, bigyan mo ng palakas, tibay ng kalooban, Lord, na taas puso nilang matanggap ang pagsubok na kanilang naranasan. Lord, wag mo po silang bitawan, Lord. Hawakan niyo po sila, Panginoon. Po silang bibitaw, Lord, at alam kong kailangan ka po nila, Panginoon. Ang mga kapatiran na nakakaranas ng pagsubok ngayon, Lord, bigyan mo ng tibay at lakas ng kalooban at lalong-lalong magtiwala sa iyo sa mga nangyayari ngayon, Panginoon. Tinataas ko po sila sa inyo, Lord. Pati ang aming Pangulo, lahat ng na gumagampanan sa aming mga Lord. Sana ipuin mo ang kanilang mga puso na manumbalik sila sa iyo at itama nila ang kanilang kamalian. Walang magagawa, Panginoon, kung gagamitin nila ito sa kasamaan. Ipuin niyo po sila, Lord, hawakan para sa kabutihan ng aming bayan. Muli, Panginoon, tinataas ko rin po sa iyo ang mga kapatiran namin na naghihina, Panginoon. Ipuin po sila na manumbalik sa iyo. Walang imposible, Panginoon, kapag ikaw ang gumawa sa amin. Walang imposible, Panginoon, kapag ikaw ang malalay sa amin, Panginoon. At kami, taos puso kami nagtitiwala sa iyo. Taos puso kami nagpapasalamat. Taos puso po kami nagpapakumbaba kung ano man ang aming kamalian, Panginoon. Muli kaming umiingi sa iyong kapatawaran. Ito ang aking samot dalang sa pangalan ni Jesus. Amen. Maranahin po natin ang Panginoon. Ang pinakamaganda love story
Sinong pati ang kamatayan. O Jesus, Panginoon at aming Hari. You're the best that ever happened to me. Pinihag mo ang aking puso, ikaw ang nagmamayari. You're the best love story, best that ever happened to me. Ang pinakamagandang love story, sa lupa man o sa langit, pagsinta na walang kaparis, huwag ginigiliwang, dakilang mangingibig. Iyong ibinigay sa sanlibutan, si Jesus na iyong bugtong na anak. Bigat ng kasalanan, kanyang pinasan, sinong pati ang kamatayan. O Jesus, Panginoon at aming Hari. You're the best that ever happened to me. Biniyag mo ang aking puso, ikaw ang nagmamayari. You're the best love story, the best that never happened to me. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, sige po, sige po. May part 2. Ayan, praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ba ay napagpala ng salita ng Diyos sa umagang ito? Amen. Amen. Salamat po sa ating panauhin sa umagang ito. First time, second time nung nakaraan nandito siya. Wow, third time. Kasama niya si, yung nandito, tama ba? Wala si Cyrus. Anyway, maraming salamat sa muli mong pagbabalik. We hope na masusundan pa ito. Ano po? Next week po, since tayo po ay nasa unang linggo na ng October. Ayan, napakabilis ng panahon, di ba? Nasa pangalawang burn na tayo ng taon na ito. Sis Margie, Opo. Christmas is waving. Malapit na po yung yung bigayan ng biyaya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Bagamat araw-araw naman po nating natatanggap ang biyaya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Pero yung pinakamalaki, kayo po ba, meron kayong wini-wish? Ayan, no? Itong darating na Pasko. Ano po yung pinakamalaking kahilingan natin sa Panginoon? Nako, banggitin na natin sa Panginoon yan. Kasi ibibigay ng Diyos yan. Sabi nga, panghawakan natin yan. Ibibigay ng Diyos kasi napakabuti at napakayaman ng ating Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. Next week po, wala po tayong gawain dahil General Assembly po next week. Ayan. Meron pong youth fellowship next week. So, yung mga oldie, syempre po, wala po tayo dito sa Sabado. Pero lahat po ng singles, youth, kayo po ay inaanyayan. At mas maganda po, magdala pa po tayo ng ating mga mahal sa buhay, kaibigan. Ayan, ito po yung ating, ang tawag dito, invitation. Ito po yung invitation natin. Hingi na lang po kayo. Worth. Ayan po. Hingi na lang po kayo kila Ate Shama later para, ito po pwede ninyong ibigay sa mga alam nyong pwede makakasama ninyo. Ayan po, lalo na sa school kasi para po sa kabataan talaga yung ating mensahe sa susunod na Sabado. Ayan po. Tapos, ipopost po yan ni Ate Shama and then share na lang po natin para marami po tayong mga maabot sa pamamagitan po ng
pamimigay niyan at syempre sa sharing. Sharing is caring. Amen? Hallelujah. Amen. Mamaya po, Budal Fight tayo. Amen. Budal Fight tayo. Wow. Ngayon lang po ulit yan. Kasi yung huli ay nung nandito sila Brother Jerry. Tama, di ba? Tama ba? Sila ulit. Sila ulit. Nandito sila ulit. Oo, kasi nagdala sila ng chicharon later dati, di ba? Ayan, kaya mamaya po, Budal Fight po tayo after ng ating gawain. Pero bago yon, syempre, umawit po tayo muli sa ating Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos.